Dipolog. Live kita nga nanukad dinhi as usual sa ato ang official venue ang Sunburst Fried Chicken ground floor Camila Hotel 1 ning Dakbayan sa Dipolog. Anaa kanunay diri silang Joey nga andam ug kanunay nga malagad sa atong mga customer, ilabi na sa atong kapihan sa Dipolog, nga dinhi gayon nanukad pila na katuig sa atong official venue gini sa kapihan sa Dipolog, ang Camila Hotel 1. So sa salamat sa mga kaubanan, ilabi na gayon ni Joey nga kanunay nga nag-alagad kanato o naghatag kanato sa kanunay sa atong mga bisita o kanatong tanan sa mainit kaayo nga kape. Kay kapihan man sa Dipolog. Except ang host sa Dipolog. Okay. So, as usual, kini ang regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog muting kauban o sa kaninyo sulod sa duha ka Takna nga tulumanon, the only public affairs program here in Dipolog City, Dapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte. Magpasalamat kita sa kanunay sa ato adoring mga cowboys. Kauban kanunay mapagdomingo nga tanan nga si Silbert Adriatico Dondoyano, ang ato ang IT director nga mao'y nagdala kanunay sa atong live streaming www.rmdipolog.weebly.com. Dayon gi-upload kanunay sa atong YouTube account sa kapihan sa Dipolog o ingon man sa atong i-post po nato ni kini sa atong Facebook account sa kapihan sa Dipolog po, no. So, tanan makita madungog kita simultaneous broadcast usab sa pinaagi sa RMN, DXDR o IFM, pinaagi ni Tax Ilugba na aduri kanunay o iyang dalang ginding. Ano sa ngalan nga Tax? Imong dalang ginding? Si? Isin? Electricity? So, muna is hindi kayo po na kumapronounce sa ngalan, no? Waping kayo na dalaginding yung Tax dire, kauban nato sa kapihan sa Dipolog. Dayon dito sa istasyon, si Danny Loon, umihan ko good morning ni manager Mel Coronel, si Melchor Coronel, recruit, dami ano yung mga recruit pa, hapon pa. Si station manager Mel Coronel o ingon man si Mardy Libres, no, nga nakatuyog ka nato dito sa ato ang NGCP Familiarization Tour, no, dito sa Lanao del Norte o ingon man dito sa Cagayan de Oro City. Diin ang mga panelists ngayon sa kapihan sa Dipolog naadto dito sa National Grid Corporation of the Philippines para masubay nato, makasabot po kita yun sa pagpakatay ang kuryente gikan dito sa source sa NGCP, sa National Power Corporation nato sa NGCP nga mo'y nag-transmit sa kuryente kay ang generation dito man sa NPC gikan ang power, source of power dayon i-transmit sa NGCP paingon sa cooperative nga sa NECO. Gikan sa NECO dayon gipakutay dayon ang kuryente paingon sa atong mga tagsa-tagsa nga kabalayan. Mao na madungog pud kita o makita sa atong kapihan sa Dipolog karong buntaga. So, daghang kay salamat o praise God. To God be all the glory. Kay safety kami nga naabot dire gabi tungang gabi na gikan dayon sa Cagayan de Oro City sulod sa duha ka adlaw namo nga NGCP Familiarization Tour. Dayon later ato ma-discuss na kay related man sa environment atong ipaabot atong mga panelist dire atong tumingnan sila gahapon awang gabi tungang gabi pag-abot na mo sa Dipolog nga dili ma-absent karon so mag-roll call ko si board member Emilio Boyli, Vice Anshine na mo, tapos si Julio Salaveria, si Paul James Hocola, tapos si Consihan Robin Ligorio na pilin kay not feeling well, si former Congressman Atty. Rosilio Matoy Barinaga, nabilin po kay ang family way magtugod siya, bitaw na rin. Dayon, kinsa pa to, si Alfonso Consroda, to manager sa Philippine Information Agency, murag malangan-langan to kadyot kay ang iyaan ko sa KOC, okay, sa Minawog. So, kuha na to siya nga medyo malangan-langan kadyot. Dayon, kinsa pa man, ang ako ang na-absent diri og roll call. So, murag wala naman siguro, no? As Edgar Surunda to sa
Cebu kay dunay giadto po nga importante kayo nga appointment. So salamat kayo sa Ginoo nga kanunay niya kita sa pagtulumanon nga kapihan sa Dipolog. Ang ato bisita karong buntaga si Pedro Nelson Velasco. I hope na makaapas to kay ikan naman ni sila sa Pagalian, kami gikan sa Cagayan, sila po gikan sa Pagalian, ang gabi po sila ng abot. So medyo kapoy sa biyahe o pilar, pero the show must go on, no? Then atong ipahibalongan, abot na doon ang atong usa ka bisita, si Sendro Geoffrey Sayas, Sendro Dipolog City. We are still waiting for Sendro Jose Mario Reyes of Dapitan City, of hopefully makaapas po diri si Pedro Nelson Velasco. Kay si Attorney Norberto Dinora, ato ang Provincial Environment Management Officer sa probinsya sa Buanga del Norte, nag-text na ko kabuntag na nagpa-check up siya sa Dumaguete City, so dili siya ka-ari unta. Dapat na siya karon, so nibig off siya, so ato lang pong sakton kay importante na kay medical check up man, no? So salamat kaayo. O ingon man sa alam sa ato mga suki, natin paminaw, sa matang Domingo nga pala sa atong kapihan sa Dipolog, hold on to your seats, kaya na lang kita pag-aiskutan, bahin sa atong kalikupan, bahin sa atong palibot, bahin sa atong environment, kay kitang tanan, dapat magpakisayo, dapat kita nga magpakabana sa atong environment, kay we have only one Mother Earth. Dayon ang katawhan, kanunay mga anak, kanunay mudangan, pero ang atong kalibutan, usara. So, ang atong kalikupan, ato yung nga, dapat nga timanon. Okay, so concern ta sa ato ang palibot dapat kanang mga basura o uban pa. Ato na pag-iskutan later kauban sa ato mga bisita karong buntaga. Sa dili pagkita nga kung ang tali sa atong uban nga mga kauban diri sa ato ang official video sa ato kapihan sa Dipolog din sa Sunburst, Fried Chicken, Ground Floor, Camila Hotel 1. Ato gipahibalo nga wala na nirado ang Camila Hotel 1 ha, kaya nag-repaint sila, nagbagong mukha. Ang pasal, i-repaint, i-utrohan ng pintal, dayon, naman ang entire building, no, Joey, mo i-pintalan. So, kato mga suki sa Camila Hotel 1, panawagan nato nga wala na nirado ang Camila Hotel 1. Apri kini, only, nag-repaint lang, no, ipaanyagan o balik ang building, the entire building of Camila Hotel 1. So, tanawin nyo nga na ay mga bamboo poles niya sa gawa, sa entrance, then ay mga newspapers na ipagtapot-tapot-tapot-tapot. It doesn't mean nga close ang establishment. It is very much open to the public, no? So, salamat kaayo. Kaya ako po, habit na ko kumauwag. Abi man akong sirado. Okay, so thank you so much. And then, ako na i-acknowledge sa pag-iabot sa itong panelist, and then ako i-acknowledge ang itong mga sponsors na mga nagdalang kinabuhi sa itong kapihan sa Dipolog, ay hata mo proceed sa itong interview portion sa itong kapihan sa Dipolog. So, I would like to acknowledge the presence of former Congressman Attorney Roselier Matoy Barinaga, Dean sa College of Law, Jose Rizal Memorial State University, daghang nakapasarang nga abogado. Good morning, sir, and welcome to kapihan sa Dipolog, huwag kakauban sa amo ang mediator, atong mediator. Ikaw, no? Salamat din, may buntan. Kung sa itong resource person karon si Geoffrey Sayas, no? Sentro sa Dipolog. O ikaw, ako ka-uman ulit, no? I know it was very fruitful. Ikadua po, di mumpong introduce as Dean of the College of Law sa Jose Rizal Memorial State University. So, kung sa itong gusto mo enroll, pwede na makikita na to. Thank you for the commercial. Okay, thank you so much, Sir Matoy. Ngayon, at this instance, ato yung panty na yun ato yung acknowledge sa atong mga sponsors, no? Nga mga nagdalang kinabuhi matag Domingo na tanan sa atong kapihan sa Dipolog kay without them, we are nothing, no? So, salamat kayo sa nagdala o kinabuhi sa tuwang kapihan sa Dipolog matag Domingo na tanan, and they are the following. Kaya salamat nato sa Chanos Marketing nga namaligya sa lain-lain nga mga spare parts alang sa inyong mga sakyanan, sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai o uban pa sa ubos lamang nga presyo. Mao ka na ang Chanos Marketing na naanahimutan sa Quezon Avenue, Nindakbayan sa Dipolog. Matawag sa telephone number 212-1148.
ipanag-iyahan ni ABC President Honorable Janus Yu. Mao ka na ang Janus Marketing. Daghang salamat ngadto kang Honorable Senen Alvis Angeles, ang ato ang Vice Governor o Presiding Officer sa Sabudiang Panalawigan sa Zamboanga del Norte nga busy matag Lunes nga tanan matag Lunes sa hapon kay mamailang regular session sa Sabudiang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. Of course, salamat usab ngadto kang Honorable Julio C. Napikit, ang atong Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. Kanunay ni sila nagapanday og mga balaod, nagipasok mga balaod sa magikan sa mga sangguniang bayan o sangguniang panlungsod nga sakop sa Zamboanga del Norte aron aduna kita makaangkon kita og hapsay nga panginabuhi pinaagi sa ipanday nga mga balaod nun alang sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Norte. So, daghang salamat. Usab na ito kang Honorable Romulo Prisuniva, Chairman, Committee on Finance and Appropriation sa Sangguniang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. Busy tayo nga komitiba kay maumay nagdala sa salapi. No? Saan paggasto ang salapi sa ato ang probinsya. And then, daghang salamat nga ito kang Honorable Jasmine N. Pinsoy, ang atong City Councilor Maglitan, the only lady councilor sa Sangguniang Panlungsod sa Lakbayan sa Dipolo. Daghang salamat usab ngadto kang Attorney General J.J. Napikit, ang atong City Councilor sa Sangguniang Panlungsod sa Lakbayan sa Dipolo, na nagpahibalo nga dito magkuko nakabasa sa iyang post sa Facebook, Congressman, na doon na bagong barko nga nilunggo diya sa to ang Galas Feeder Port, no? Ang Our Lady of Golden Voyage. So, mao ka na si Attorney General J.J. Napikit. Daghang salamat ngadto kang Mr. Nelson Velasco, ang atong Provincial Environment and Natural Resources Officer kod Petro. Ilaw sa ENI na nahimutan niya sa Santa Isabel, Dakbayan sa Dipolo, na dapat bisita na itong Promuntaga, hopefully, na makaapas na siya. And then, of course, si Mr. Jose Mario Reyes, ang ato ang Community Environment and Natural Resources Officer sa Dininaan, Dakbayan sa Napitan. Ang hinaputan na nagpadulong ng usap siya karong buntaga dito sa Tutapihan. O akong tapad karong buntaga na si Senro Geoffrey Zayas, ang Senro sa Dakbayan sa Dipolo, ang area of responsibility is Dipolo 2nd Congressional District. Dipolo, Katipunan, Rojas, Banukan, Hosigariman, Sindangan, Shayan. Okay, munay area of jurisdiction sa ni Senro Dipolo, Senro Geoffrey Zayas. Daghang salamat usab ngadto kang Mr. Muhammad Hasan Adjo, ang atong Provincial Agrarian Reform Project Officer 2 sa Department of Agrarian Reform. Daghang kay sa tanan nga mga project alang sa atong mga katawhan. Usab, daghang salamat ngadto kang Honorable Romilio D. Lee, Board Member sa District sa Zamboanga del Norte, President, Regional Board Members League of the Philippines, panelist sa Kapihan sa Dipolo. Duro niya pangutana dito sa NCCP kasi may chairman sa environment sa ISP. Tauba na mo kahapon. And then also si Honorable Robert Miligorio, City Councilor sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolo. Daghang kay salamat. O ingon man kang Judge Kenneth Pirusal, daghang kay salamat sa kanunay sa pagsuporta sa atong Kapihan sa Dipolo. Si Engineer Bon Barrera sa Alphabet Sand and Gravel Supply, dealers of sand and gravel, balas o gravity materials, soil and clay o ginaman hollow blocks. Nagparental usab sa concrete mixer o concrete vibrator. Si Engineer Bon Barrera sa Alphabet Sand and Gravel Supply, nahimutan niya sa Barangay Tornong, Dakbayan sa Dipolo. Matawag sa telephone number 212-3266 o ginaman sa cellphone number 0920-929-53709. Daghang kay salamat. O kini nga ang sponsor namo ang hapon o sa Sabado sa amo ang NCCP Familiarization Tour na nagpahinumdom kanunay ipag-illustrate nito dili maghalin o pagdaog sa kalayo hadool o ilawom sa transmission lines
para mahalitay sa sunog. Dili magpadupad og tabanog doon sa transmission lines kay pagkasanit sa tabanog kuhiton sa bamboo poles ma-electrocuted katong tuwag napadupad sa tabanog. So, a message of concern coming from National Grid Corporation of the Philippines, pinaagi kang Elizabeth Ichay Ladaga, daghang kayong salamat sa ang Corporate Communications Affairs Officer sa NGCP Cagayan de Oro City. Mare among hostage dito sa duha ka adlaw. Dahil daghan usab na salamat at ay usab si Bambi Kapulong dahil sa Davao City NGCP nga ni-assist po dito sa Cagayan de Oro City o sa Iligan City NGCP. Daghan salamat sa GNP Fruit Nursery and Lumber Dealer, sales fruit seedlings at a very reasonable price. Ang ilang fruit nursery na mahimutang sa Barangay Lingasad sa lungsod sa Pulangco, sa Buanga del Norte, na maligyaw sila sa lumber sa pinaagi sa J&P Lumber Yard sa Barangay Ganas, Tindakbayan sa Dipolog. Ipanagiyahan ni Mr. Porferio ni Cesario. Mao na ang J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer. Daghang salamat ngadto kang Mrs. Natividad P. Bayubay, CISO 6, ang atong OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education ning nalawigan sa Zamboanga del Norte. O last but not the least, si Mr. Henry P. Chanero, ang atong Labor Attaché 1, Department of Labor and Employment, Condoli, sa Philippine Consulate, Hong Kong. So, next na to na kapiyan sa Dipolog, 2 Sundays after, mahinabi na po na to sa pinami sa live phone patch, si Labor Attaché 1, Henry Chanero, ikan sa Hong Kong. Mag-iskot kita kay habitan tayo ulo Labor Day, mag-iskot kita bayan sa Pamuong. So, mao ka na ang ato ang mga advance information alang sa ato ang guest, umaabot ng guest sa atong kapihan sa Dipolog. Dahil ako nga kalisiri ang mag-iabot sa better late than never, ang ato ang manager sa Philippine Information Agency sa PIA, si Mr. Alfonso Pons Roda. Good morning, Pons, and how are you? Naghabian kita gabi. So, good morning na lang. Ako nung muna dito, salamat. Pero wala yung total rate ka na, Ben. Kaya wala dito na ilisip, hindi na buntag patigil diri ang kaunuran. O kama yung buntag ng Sir Mario sa itong bisita Rumuntaga, si Sandro Rosayas. Ay muna, sir. Kung sa itong mga sukihitig paminaw, may buntag, happy Sunday kanyang tanan, o welcome sa kapihan sa Dipolog. Thank you so much. Dayon, ato na yung acknowledge ko sa microphone. Ato yung acknowledge ang ato ang bisita nga nihabot ganina ra, una pa sa panelist. Ang ato ang Community Environment and Natural Resources Officer, Sandro Dipolog, si Mr. Geoffrey Sayas. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. May buntag, no? Sa ato ang angkor, si Edith, sa atong panelist, si former Congressman Matthew Barinaga, o ang ato ang PIA Director sa Zamboanga del Norte, si Mr. Paul Soda. Sa atong mga paminaw sa kapihan sa Dipolog, sa magkausapa, almihan na po ako, ang sentro sa Dipolog, ihinar o sa Community Environment and Natural Resources Office sa 2nd Congressional District sa Zamboanga del Norte. Aron ipaabot na po kaninyo ang among mga programa o mga proyekto nga dihatag sa DINAR, no, sa ato ang katawhan sa 2nd Congressional District. So ang atong mga pagkutanaw niya, atong tubagon, labi na kay nag-isgot na si ang atong angkorwoman bahin sa atong proyekto karong sa DINAR sama sa ato ang nagpadayon nga National Greening Program nga murag ni anata sa last year kay mo ni ang ipasabot ka namo, no, kami atong Friday kaya man bisita namo ang among Undersecretary for Field Operations, si Undersecretary Ignacio Demetrio Jr. Samtang naghatag siya sa iyang inaugural speech sa inauguration sa amo ang bag-o nga regional building sa Pagadian. The first nga aron siya nga
nga nakapatukod o ato ang opisina dito sa President Corazon Aquino Government Center sa Pagadian sa Balingawak, Pagadian City, no? O ang bisita na mo dito usa sa ato ang Regional Director sa PIE, si Ma'am Naomi Idaga o Gagyan Assistant nga si Franklin Gumapo, no? So, noon hapon, may pagulit pa na mo kay wala sina nga siguro si wala ko kaibalos ni Pedro Velasco o ni Dritso Gonzambuanga o si Sandro Ellis kay wala ko may magka-istorya pero ako kay taga-Dipolog man di ka kanunay di ka kanunay basta ibitaon ka sa atong angkuruman. So wala to o hatag lang ko sa dugang pahayag sa mga pangutanaw niya sa ating mga panelist. Okay, thank you so much. So, first and foremost, yung mag-iisgutan ng National Green Program na padayon na ipatuman sa itong national na program ng kamamahanan. Kay, at iisgutan kay just recently, doon na mag-forest fires na naitabo sa Rizal, no? Watershed na patudapin, no? Pila to ka, kilometro sa tudapin sa lungsod sa Rizal. Rizal. So, muna na ang kanunay tangkod nga magpahibalo, malipay puta nga kanunay nga ipatuman ang greening program, National Greening Program sa PINA. Dahil katuganing revolution na kadaog magalian kung ato Mindanao, ang Mindanao, no? Ato tuha na ato magindabit ang India atong tuha. Pero maghinaw ko punta nga, bisan po nakadaog ko nung ka sa pagpananaw mo, guban ba nga mo tubong ito yung pananaw kayo pagkastuhan ng ito. So along this line, sir, sa may mga latest development yan? Bahin sa ato ang National Greening Program, karong tuliga gawas sa ato ang target, no, ng mga upland communities din amo silang ipatanong o guma either padit or seedling o kape o kakao. Doon na tayo idugang karong tuliga nga itawag na to o beach forest nga mananong ta doon na target area amo agani sa Dipolog doon nami 37 hectares na additional beach and mangrove forest aron beach nga kabaybayon na kanang beach nga ang tuyo aning beach forest nga kung doon naman gani mga tsunami nga naitabo dito sa Tacloban makatubong ni siya sa balod kaya kung mandagko na itong mga kahoy mangrove kaning beach kanang itong doon sa portion na to area doon na din ipagtagpit karon nga tamna na to katupong mga beach species sama sa bitao pwede po ang atong lara, pwede mo na kay sa beach asa pa ng planting materials ikan? Mga gapon ang pamaagi nga mag-produce ta og planting materials kung sa itong mga aming mapili nga mga people's organization nga doon po dito sa dagat. Doon na sila doon na magkakay kaming kwarta nga mag-produce og seedlings dayon mo tanong po sila doon ako tayo sa development. Okay, salamat lang. Karon pag-produce sa Pakawana, no? Kining sa kining mangrove. Sa mangrove doon tayo Bakawan o kaning api-api. Karon pa yun na to beach reforestation, beach greening, we refer to the mangrove, no? Sa mangrove, layo po ang kuhan, Congressman. Ang mangrove is katumang na sa estuarine area. Ang beach katumang along sa portion area na to, kanang maabot sa shoreline, kanang dili na maabot siya sa dagat. Doon naman tayo mga strips of public land kana mo yatong tamnan, aron dili ka mo-confuse. Ito nga, doon na tayo banana, doon tayo seedlings, patupad ang atong mga mapili nga mga people's organization nga mo implement sila na i-produce og seedlings pero doon na kwarta nga di narihatag. Bro, tingali nailigtas sa gamay sa mga NGO kay kasi yung mga napolisa, di ba? Now, joking aside, tingali nga we have to be careful little. Pero ginagbay, pero momali usay good nga we will find ourselves to be in one. No, fix bitaw, no? So, okay naman po na because we have I respect the NGO, pero sa unsa yung tabo
sort of for pantingal, you know, you have to be cautious about that one. So, at least, unsa po yung mga klaseng kaning kahoy na tumubutan sa along the beach? Along the beach, no, doon na among i-recommendar kaming atong bitaog. Kanang bitaog is a beach type na kahoy dahil kung managko na siya, sigurado ditong maprotektahan ka kung ugaling doon naman galing tsunami. Kaya tagko mo gini siya dahil ano po na siya, mga tagpo luksin na do ako kayo doon. Kami dagat man tanong kung saan ang Nara. Nara is a beach type of forest na kahoy. Pwede siya bisa madoon siya sa parat-parat, kusog ito mo. Ano ba yung taon na kayo ng Nara ron, no? Hindi ka napuno sa seedlings. Seedlings, dagan mo yung seedlings sa piling ng Nara. Dali kayo ang Nara na patubuhon. Sayo kayo siya, motubo mo lang siya, bisa katong ibuksok mo ang Nara, pagulit na siya. Ang duga lang mo, dako, no? Dala lang pagpadako. Bitao dalira. Ang bitao, murag kusog-kusog ang pagtubo sa bitao. Lahat po ng gabgab. Akan gabgab pura o gabgab na sa dali. Mga kahoy mo na, mga umukol, mangulang ka na tiinit, mangulang upula. Magulang siya po na siya. Hindi na mga kining mangyo. Ang akasya manggong, dili ni siya sa kwan. Pwede sa beach kay aplan mo ni siya sa tungkwan. Introduced species po ng akasya manggong. So, sir, ang akin sa mga ito, Itong ganun na, I remember, mention ka nga, magtanong po mga kape, bitaw kape. Adili ba niya sa agriculture? ito, sir, na-appreciate ko ng mga agricultural sa product. Oo, sa atong NGP, sa among NGP, no? Dinuro ko dito ang kuwanda, nag-integrate kami ng forestries, dahil rubber, kung ni ship ni, ibagan ni, o modality sama sa ito ang kape o kakao. Kaya kami kong NGP is livelihood mo ni sa mga tao. Livelihood mo ni dahil doon na po tayo mga areas na aplan nga dili po pibitan na natuog kanang guma kay tanay mga vegetation sama sa kalubian pero public land siya. So dito na mo ipatanom ang ato ang mga kapi o guma i-interrupt na to. Okay, so just for enlightenment daw sa ato ng minaw karabuntaga. Basilin sila nga sa agriculture manamagod na mga sana trabaho, mananong na mga para-livelihood, no? Panginabuhi, ato pang-sermatoy. Murag ug maminaw sila duplication naman na. Nakabot na nag-iinay nga sa agriculture mananaa. So doon na siya proper tie-up usab gikan sa agriculture. Kaya ka mga kakao, mga kape, mga anak, syempre sa agriculture po na mga seedlings ni Ana. Ang wala ni tie-up sa agriculture kay sa proyekto ra po ni sa DINAR. Usama ko yung pagsugod na to sa NGP atong 2011, usa unta ang Department of Agriculture nga mo-provide og seedling sa ato ang high biocraft pagka 2012 wala makahatag ang agriculture sa mga high value crops kaya dili daw nila makaya pag-supply sa whole Philippines ang sama sa gadanon. Wala na karon ang among mga kape o guma ipapalit na mo sa among nagkalain-lain people's organization nga nag-implementar sa proyekto ngadto sa ato ang mga nurseries nga accredited sa Department of Agriculture to ensure nga ang ilang mapalit nga kape o kakao katugong maayo nga klase. So, kinsa man ga-monitor ani niya nga mo-survive ko ang seedlings kay syempre kadang doon na mo palitan MOA no sa PO People's Organization and then itanong na ko no na slide data so inspection ninyo every now and then antod ka sa inyong pagbayad na to make sure that these seedlings will really survive the test of time sa weather kay usap kananaan sulit po ang funding na gigasto sa gobyerno para ani nga programa na mahimong successful.
no, sa pagkakaroon ang mga empleyado gud sa DINAP, no, gamay na lang dito nabilin, kay agi sa rationalization plan, pero nagsugod na po niyo mag-fill up. Tungod na nakita man ni sa amo ang sekretary nga gamay na lang ang nahabilin, mula nga di-allow ni pag-hire o atong mga extension, ENR extension officers nga maoy mag-monitor sa ato ang mga proyekto sa bukid sa NGP. No, sa pagkakaroon ang pumbuhatan sa Sentro de Pulog, doon namin 18 kabuk extension officers na mag-monitor sa atong mga project, no? Kay angay man ginato i-monitor kay maklaro ginato makita nato nga ang atong nagkalain-laing mga people's organization ila gyud gi-implementar ang maong proyekto. Kini kwan, kini extension officers, ilang qualification as reforesters sila. Duha ka po di-allow na kwan na kurso ang Bachelor of Science in Forestry or ang Bachelor of Science in Agriculture or its equivalent. Kaya mo na itagaan na mas priority nga mahinong extension officer. Kaya doon na magit sila knowledge sa pagpuno sa nursery o pag-monitor sa ato ang planting sa atong mga nakalain-laing modality sa NGP. So sa ato pa ang doon na sila yung qualification, no? Doon na sila yung qualification among gitanaw. Kuha na mo na sila o 12,500 ang bulan na ilahang murag sildo na nila. Pero mo mag-apply? Yes sir, go ahead. Actually, kaning importante din tayo din yung kwan, kaning mga reforestations, no? Actually, but sometimes you take it for granted ikaw. Agi tingali nga, mura o na so pati pag-budget ang atong tao bayan sa mga reforestation ba, mabitaw tayo ito, no? Sa kwan. Kaya, ugahin na itong kwenta, di ka pa ni Presidente Marcos sa una, ipon na to, tingali, wala tingali portion sa Pilipinas na wala yung kahoy. Hindi na tingali. Pero yun notice nga, nakakalpo man noon, hindi sila nagka yung forest. Ang forest noon, yan naman sa mga high-end subdivision. Mga naman yung nag-create of artificial mountain, artificial waterfalls, no? Dito na hinoon dun sa bukid where we are supposed to emphasize, medyo nakakalbo naman noon. Kaya ako nga pumunta na, I remember sa diap ako as a councilor and as vice mayor, we were very active, no? Ang kids was very helpful in this sense, masarap nga they record every plant through their students, no? Pagalitan karon ang lunas like UK, tagaan to sila o numbers of nangka na nagtagan, check na pala kabuok anak, and then they consolidated that, no? So doon lang yun sila database. Pagkakaroon doon, pumunta na ta karon sa portfolio ka lang. How many trees do you have? All ka niya, may ka nagkama, di ba? So, at the age of technology, they supposed to be computerized. Ang usapin nga, mahimo na ito ni, because the students can really, di ba? Grade 1, grade 2, anak, kung na, asa sila nagpuyo, even as tenant or kaning owner, kaya pa rin yun ang pinakabuk ng lugi, anak tanan, no? Karang mga basic. So they can record that. Then they can give it to you, computerized na. So, pag yun nga, puro, balanin mo. Barangay, balanin mo, di ba? Municipality, upward, yung balanin na. So, kaya, our program is based on something which we don't have the data. Wala tayo mo statistics daw, which is very important. Sekarang mo, sige naman tangga, planting, on your level, okay mo kayo, pero kaning sa taas bitaw, all the thoughts are being kaning sa taas, kaya mo na bitaw, wheelchair, para na sila, no? They don't even bother think about this. So, ang ina pa, yung programa, dinay budget, the planting. Pag mo, planting. Everybody is the planting, pero all time sa blow, sila na gaya itong mga kahoy. So, ito yung start with that, mo nagtawag, convergence bitaw, yung office,
subjects that who can be involved, and some civic organizations who are very willing to go into it, who are pinitaw marami Bishop Mangira, who is gusto na rin mga kahoy, di ba? So we can have a lot of civic-minded citizens who are really trying to put something about deforestation or tree planting. Okay. Yes, sir. Thank you so much. Pedro, Sayas, the shift ba nga murag very kanana ang very impressive karon ang programa sa DNI nga nalantaw ninyo nga it's not only like planting of trees pero murag double purpose ba aside from cleaning the environment naghatag og livelihood sa mga katawhan kay tungod kay ni kuan naman mo ni shift na pud sa agriculture like kape, kakao ana nga ipatanom sa mga kuan kay gali katong revolution lagi no di ba? Dili mo gitong growing nga mga kahoy kundi mga kape, mga kakao, mga katupang kuan to, coconut to sa to. So ang katoy kuan ato to. So murag wapo na karon ang kuan ba kay namura og realistic ang approach sa gobyerno ini ang pagsulbad labi na sa pagsulbad sa poverty sa atong katawan at the same time nag-green ta sa atong environment. Kanang kung pag-shift na mo ngadto sa agricultural mga sama sa atong kape usama ko din sa claymore food sa mga POs kay kanang mga tumi sa area ingon sila nga mo-indraw kami sa NGP pero ang among yuta kalubian naman dili namin mo qualify pero katong ilang kalubian is public land kay na-classify ito siya as timberland. So muna nga nakita man sa Manila sa atong central office nga ato silang tabangan mo nang isipot ni o gamit sa modality sama sa kape o kakao. Dahil talaga ng rubber is an agricultural considered as an agricultural commodity. Muna nga ibayon po ni sa rubber kay ang mga tao po murag magpilili sila tanong labi na mong iskuta o mahogani nara dili sila mo kuhan ko no kaya dili daw sila kuhaan daw ko sila uyuta nga tamnag mais mo to nga dibalid ni sa rubber no kay ang mugrin ang atong bukid sa rubber ang ilang kuhaan ang latex naman dili magit sila mo putol kay latex naman so ang purpose is nakahatag livelihood and at the same time nakamitigita sa climate change. Muna siya nga i-double purpose na lang among mga commodities. So, ano yung gwapo karoon nga development, sir, no? Yes, sir, Natoy? Actually, sometimes information dissemination bitaw nato sa atong mga katawan sa maging karoon sa planting, no? I mean, I have that experience. Private land, that okay, your plant. Ang amo sa una, no, mayroon ko sa una, na the policy is you plant your tree, you cut your own tree. No? Yan naman ang simong kwan, no? There's no restriction. Iikay mo man na. Pero karon, there are some guidelines, there are some regulations na even if it is the one you plant is in your own land, the faculty kaputol, no? That comes down requisitos. So they find it to be, cumbersome. So they cannot make any livelihood. Kaya ayaw nila itong kwenta. In fact, huwag nga kayo mga 1 or 2 hectares, plant it, trees. You can make money, a lot of money. Kaya pila magkaroon ng bukid sa mahogany, sa mga Jimalina. But then, you have to be taught on how to harvest. Kaya by patch man tingnan, no? Bukod ka karoon diri, then you replant, that's not what to. Kaya, we were in Japan, I have been in Japan several times, no? Kagpailan ng kahoy. Ang ilang kahoy takes you 50 years, kung kagpailan yung matat, gamay ko dyan. Kung parero sa paa ka dako, kanapit ang mga tawag nilang malokchina o kanang pine tree. No? Pero ang ilang pag-harvest na buloga, grade may na. Dili na sila sa ground, ilang skyline bitaw. Aron nga dili mataot ang ubos. Kana, gamay na gani trees, no? That's too careful. Pero kita tingali, we don't have that richness, no? To go into that. So, for mano-mano rin po nato. Pero, ganun yung usap tingali nga, it should be emphasized to them. You plant, okay, you can cut it and you can make money out of it. Then wala kita bayar requisitos. Ang usap natin tingali nga, they will go into that, no? Tabangan sa barangay officials nga, they can record
kana asa na pura nga they will just record that's for purposes kadi ka kabutol kundi di dapat kay statistic Japon data. So bahin na nga punto hasta karon amo mangyapon ipadayon ang pagsupplementar nga mutanong ka makaputol ka. In fact no kaning ato ang mga planted trees sama-sama o gani Dimilina, Mangyong wala namin nagkinahanglan og cutting permit. No, wala nang kinahanglan og cutting permit basta gitanong nimo na sa imong titulado nga yuta. Ang amo lang i-issue is permit to transport o gasa nimo dalon. Ang cutting permit is not required. Ang amo lang nga mangayo ng certification sa barangay captain nga nagpamatuod nga na naana sa iyang yuta yun nga gitanong niya og iyang potlon kay na may usahay doon mga malditohon nga mga tao nga ato sa atong rito manguha. O mo na nga karon ang implementar nga you plant and you cut then mo issue ni og permit to transport. Dahil yun doon na gamit ni kitawag na itong registration o planted trees kanang among isyuhan o doon na may database na congressman nga ang wala sila sa opisina iparegister nila ang ilang plantation. Among i-register among 100% inventory dayon dahil may record sa opisina nga kani si Mr. Juan de la Cruz doon na sa plantation doon na sa tinanong mga kahoy. Kana bago ka ng punto dayon ikalwa ang apasumpay lang mo nga pag-register nila o transport sila dili na sila mga order public officials. Dia na diretso ninyo. Kanilang, kung ka rin practical pa. Pero, kung ka partido ka, isuro mga partido. This is happening. They can say that the elected barangay officials are not that good. No? They're all good. Pero, you cannot escape away from it. Nga, mahihulong ka magkaputaran pa. Suro na ko niya. So, ato nang i-register, inventory na register rin niya, ato na siya dito sa inyong opisina, sir. Uputol ko, sir. Ako yung transporter kung dahil dito sa pang barangayan. Okay, pwede. Ay nag-iagi sa mga barangay. Because of, that political, unay that's in drawback, you know? Drawback. Kasi ako naman, develop ko mga pahuman. Then gusto na akong putlon. Then may panya rin. Mga ipagkagdakan tayo mga permit, no? So, kung ka, sila nini, mawala sa dana, no? Sa patol. I mean, let's minimize red tape. So, anak po na punto, kung na-register na sa among opisina ang iyahang partition, then maputol siya, doon na permit to transport ang among di-issue, kundi self-monitoring form nga fill-upan na din sa tag-iya, nga iyan ang iputol ang iyang kahon, igo lang din mo attest. Ito lang yung attest nga, kay self-monitoring form, mga self-putol sa iyong partition, i-attest lang na mo na sinuod na, dahil niya asang niya dalon, mo na naibutang na mo sa self-monitoring form. So, sa katong gisgutan ni Congressman, ina na ang among gilmo. Wala na mo kusura nga ito ang mga katawan. Aron nga ma-encourage po sila o pananaw o dugang. Okay, correct. Other matters tapon sa concern sa atong environment, sir. Kaya nakabasa man ko just recently sa atong national dailies na doon na mo si Environment Secretary Pahi nag-issue administrative order na ipasubay ang eskwelahan na anaan ng utang sa public land aron mapatituluhan kay doon kayo, dagang kayo mga eskwelahan na anaan sa public land na tapos i-occupayan po ng part of the school compound o mga illegal kadang informal settlers. So, informal settlers. Kadang nga, concern ka ron, gusto niya nga, mahuman ko ron next year, mga mahimong ko makuplito kay all over the country, daghang kayo nga public schools, elementary o high school, na gipanagihan. Kanilang gawas kanang inana, pero particular ang kuwaninar ka sa public schools ba, kay siyempre, pag gubot-gubot na doon kaya mga buildings, mga kabataan na nag-eskwela, di ba? Kaya concern na yun, ang main concern sa gobyerno, ang edukasyon. So, din sa Zamboanga del Norte, sir, particularly sa imong 2nd district nato nga sentro, nga imong ipamunuan,
unsa man kayo maka-istorya maka-upload ba kita nga dili sa Sigan District naa ba po ni nahitabo ni ani? Okay. Ari na punta no, atong biyaan ang GP, ari na punta sa titling sa atong mga kanibang mga tawag na itong mga yuta nga di palagihan sa mga government entities. Sama sa atong eskwelahan, atong mga public plaza, mga nagdakan pa atong mga barangay hall, no? Atong pag-approve sa Republic Act 10023, muna kitawag na Residential Free Patent Act, no? Din ang mo-issue ni titulo dili na free patent sa mga residential areas kundi residential free patent na namong ma-issue. No, appeal po nato nga Republic Act ang pag-issue og special patents. Itawag og special patent sa atong mga eskwelahan, mga public places nga di panagihan sa other government entities. Basta lang nga nabutang siya sa alienable and disposable areas, no? Alienable and disposable areas. So, nagsugod kami og process din gani niaging tuig doon namin mga applicants nga mga elementary schools o high schools diri sa akong area of coverage nga gipadala na namo sa Manila kay ang maka-approve of patent is only the secretary special patent na mo. Apan atong karong tuiga ni issue og memorandum Department Administrative Order ang among secretary din nga di-authorize na niya ang ato ang PENRO ng atong Provincial Environment and Natural Resources Officer nga mo pirma sa mga special patents for public schools. So, moto pabalik ang mga papeles kay ang PENRO na mo ay mo-approve sa atong special patents, no? Sa ato ang mga eskwelahan. So, moto nga akong pinagyan ng programa, akong iawag ng atong mga district sa mga itawag principals, mga principal sa siguro karon, supervisor o atong mga superintendent, atong mga teacher in charge nga kung wala mo wa pa ma-issue titulo ang inyong eskwelahan, doon lang mo sa among buhatan. Kaya kung magpa-survey mo, doon na tayo survey libre, wala mo yung gastusan, ang mo issue ang ato ng PENRO. Diwala na itong among mga requirements na sa special package board, doon naman tayo requirements na kaniyakto nga mangayo pa o certification sa secretary sa DPWH ngayon din na ba kinahanglan ng area for further road projects, kinahanglan doon na patay sa atong Secretary of Health nga kanang eskwelahan na diha free ba sa ang location gikan sa mga kanang mga sakit niya nga makuan sa mga kabataan dahil kasi tayo doon na kay Secretary sa Health sa highways wala na wala na kaya karon ang issue ang kuan naman lang ang ato ng PENRO. Pero kaning special patent nga mapirmahan ng PENRO, mangtuod lang sa ato ang mga eskwelahan, ha? Walay labot ang ato ang ang special patent nga mapirmahan ng PENRO is only for ato ang mga school sites. Ang atong mga government centers, atong plaza, o guban pa nga mga kwan, dito gapon sa among sekretary gapon. So, makita mangod na kinahanglan ko kada na ako nang emphasize ha nga ang PENRO mo'y makapirma sa pagpatitulo sa pagtitulo sa mga eskwelahan na aning adres sa ato ang probinsya ra. Sa probinsya ug naapod ba sa jurisdiction kana sa jurisdiction namo ang province kang PENRO Velasco dahil naapod siya sa alienable and disposable land. Kana may importante. Importante. Pero katong mga eskwelahan nato nga na tukod di sa itong mga pabrikan, dagan man yung mga kanang sa mga labi na katong barangays nga dito sa Lagyo na gipagayon niya po na ito katong special patent pinaagi sa presidential proclamation. Kaya kung ano ko siya na butang man sa classified timberland
mao gyapon ang proseso, pero katong mga niya sa alienable and disposable ang atong pinro na mo So, sato pa dahil ni karon na to nga, katong eskwelahan, na nabutang nga, dili pa declared to be alienable and disposable, mo ito pagyapon sa Manila for declaration to classify it as alienable and disposable. Dili na, kanang ang pag-process lang sa ilang titulo, ipaagi lang doon sa secretary. Kay isyuhan pa man to siya o presidential proclamation, aya ang special patent. Kinala ang pamaagi. Pero ang yuta nga, alienable and disposable, yan nga diretso ninyo. kita na sa buwatan sa ato penro. Doon na ba na provision nga, okay, issue ka o special patent for the school, no? In the event ka di na gamiton sa eskwelahan, that will be reverted. Sa akong nabasa sa among administrative order, wala provisions na kay namo din na siya kasagaran doon sa itong mga isilan leader doon ay donation nagto sa DepEd dayon usahip ang uban po solved na as school sites. Solved as school sites. So pagkadastal sa ninyo sa free patent, ngala na butang kagkaroon specific, no? Dito sa Ikayas elementary school, example. Pag issue niyo free patent, it will be in the name of Ikayas elementary school. Dito kayo sa dito galing sa general. Okay. Yes, thank you so much. Kuan sir, panalitan o katungod nabasa nako, panalitan o to prevent kuno sa mga encroaching o uban ba. Pero o existing na ang nag-encroach diha sa i-claim sa eskwelahan na patintuluhan. Pinsa naman ang concern between the school and the informal settlers or mukamin ka pala ni anak nga paawawon sila niya tagano kitulong ang eskwelahan. Sa inana na mga itabo, wala kami naka-encounter, no? Pero in the future, napasin niya na may inana, ang head sa school, patawagin niya ng mga informal settlers, doon ay sabot-sabot o kami, pitunig ang yun ang dinar nga mo participate mo, bijit, pwede po niya kay mapatabang mapunig pasabot nga kanang inyong giikupahan, sakot na sa eskwelahan. So, ato ginandiaan kay ilahan din na sila. Kay doon ako na istorya ang Manukan Elementary School. Murag na ay nana nga itabo, pero wala pa man namo makandak ang survey board. Ay kandak pa namo ang survey kay murag natabok kuno sa karsada ng ilahang ang donisyon nila. Doon ay mga occupants, pero wala pa man may nakasurvey. So, muna yung sa among gitanaw nga kung mabot ang panahon ngayon nana, ang mutabang may object, ano nga masolve na to ang maong isyo. Okay, so thank you so much, sir. Yes, Pons? Murag nakahon balik sa atong tuang kahoy nga murag dual citizenship. Kaya sa iyang bahin, murag na sa agrikultura tungod kay naghatag man siya produkto nga may lang sa katanong. Doon, ang akong ito mo kanina guma. Kaysa sa iyong bahin sa iyang pagtubo, ang guma pananggutan. Pero di ba din sa lifetime ng tuba, ang tao niya guma, minuga pa. Magwadaan, magduga ng tao. Mga nga, ganun nga, ang inagabot sa panahon na mag-power lang ang productivity, ang iyang productive guma at guma. Wala, kanibang paghimo niya nga, kahoy at kahoy niya, doon na ba yung mga restriction dahil sa putol? Pero tungkol kayo, murag diri naman yung pagkakasya, putol na niya. Daghang papaghapon tagpanimuran. Bahin nanin magguma sa public land o kanin sa atong NGP o kanin guma nga sa atong title properties. Kaya kung guma sa atong title properties, wala, maurag lang na siya o planted trees. O imong putlon, ang permit to transport na lay i-issue na mo. Karoon sa atong mga proyekto sa NGP, kaning mga guma, mabot pa din ang panahon nga siguro to ang atong mga boundaries, murag mubo naman siya o ang iyang pag-produce o plastic, murag 30 years lang, ang atong budget, ang atong from 6, murag mabot ko no o 60 years. Pero 30 or 60, maabot man gud ang time nga dili na gid siya productive.
No, siguro, ako lang, wala pa man mo abot na. Siguro, mula sa akong tanaw, ato ginangputlon, no? Kay, bisan pa o nag-mitigate siya sa climate change, binagi sa pag-sequester sa carbon, pero ang sa science, ang kahoy na tigulang na gamay na kung ma-sequester nga carbon. Sequester naman. Mga gapon sa, di ba, ang tao, pagkataas ang ating edad, pagkagamay ang atong pagkaon, mga gapon sa kahoy, ma-sequester ang kahoy, kaya hindi ganito ba, lumak na ang iyang pag-sequester sa carbon. So, kung atong kontrol, magtanong ka o rato, kusog ko na siya mo-absorb o mo-sequester o carbon. Anak mo na siya. Jadi, mga programa, okay ba tayo, no? Because we know na we have dedicated syndrome, no? We really implement it. Katabang village ako. Kaya ang mga tao doon, makainguntan nga tapulan, it's because probably incentive or they will think that the people implementing it are just for kanito lang po propaganda lang inana, no? There is the meaning. But the moment that they will know nga, there is a meaning, and then yung kakaroon, you plant yung rubber. But then, ang next question na nila, ginaba sila yung market, no? Ginaba sila yung market. So, more or less, the government tingali, whether there is a market or not, they should buy. They should buy, diba? Kasi kung losing ka, anyway, ang gobyerno, hindi mo yung losing, diba? In fact, they are supposed to subsidize that. Aron nga, the NFA was, from the beginning, was supposed to lose. Kaya they will subsidize the price, no, as a pumpkin. Ikaw, mubo, kinta, then ilang butangan nga, it can compete with the private sector. Aron ng farmers, doon nag-incentivo nga, mutanong yun. Solution po sa farmers ba? Yun, kaya kitsa doon farmer po nga, mutanong pagkadugay, ang presyo, magulang na sa pangayoon. You have to put your money where your mouth is, di ba? Okay. So, mga tingali na, ang marketing yun is very, very important. So, there must be a fallback na whether there is a market in private sector or not, the government has to buy that on a certain price. No? Para rin sila malugi. Okay. Ang atong farmer, ang akong itanaw, no? Sige na akong experience, it is the homeward linkage. Anything that is production, kanang yung, ang ilan yung asa nila mabaligya. Short of that, wala. Busa-busa ko yung mga lugi, o ako anang pumuton man ako kay nang pag-abot nga, ako na tayo production, mubo ang presyo. Then, og sandaw, mahal ang presyo. Nakapag yung baligya, no? It must be stabilized in other countries. They're very particular of that. Galing, dumungtan sa una, di ba? O doon ay overcrop of matsanas. Ilang mo itong panalibay, ilang ipandugmok. Sa Australia, di ba? Doon ay sobrang mga baka. Ilang di dala sa laut, ilang di para kanon na po sa isda. Para ma-stabilize lang nila ang buwan. Dan sa ito wala na. So, pag-represent itong farmer. Akong remember no last year doon na sa usa ka rubber forum diri sa Zamboanga del Norte, usa na sa suggestion nila nga dili ko no doon na tayo National Food Authority, doon na tayo Philippine Coconut Authority, doon na tayo Fiber Industry Development Authority, pero wala kuno sa rubber. Usa to sa proposal nga mag-create o Philippine Rubber Estates o sato nga mo tabang sa atong mga partners sa rubber aron ma-stabilize daw ang presyo sa ato ang guma kay magkabarato, magkamahal. Mas maki nga River Authority will be more successful. Kaya mga office ng River Authority. Moto ang proposal nila, resolution sila nga mula ito basta sa ito Philippine Rubber Estate nga muna yung manage sa atong rubber industry. Kaya wala ahin sa karong-gulong nga nag-manage sa atong rubber. Sa pagkatinod, wala yun. Then ako bitang nababasahan, there was a time when ang rubber production, kanang natural rubber, in us-us, because there were kanang tawag nilang artificial bitaw, doon ang tawag nila nga, kanang sa tire. So, mura o makamanufacture sila, gamay ang component sa rubber. Pero karong nakita nila nga, kinalang yung rubber kay dali bitaw mo
bungkal, dili makuna na. So there is no substitute for rubber. Muna karon nga medyo ang rubber is again in demand, no? So you have to take advantage of that. Oh, kana tinuod na. Kaya base na mo sa itong mapasahan. Mula tinuod din siguro na Congressman kay taas ba din ang ato ang presyo sa rubber katong labi na itong 2011 na niabot og more than 100 pesos ang kada kilo. Karon noon may ubos-ubos gali po sa kay sa istorya kanang na itong mga farmers mga maldito kanang ilahang lapit sa bulan daw bato o unsa pa mo na maro nga mubugat gusto ba nga overnight padato dayon na mo na usapod na siya sa quality mo na kuha nila nga pero tayo discuss about rubber. Unsa may spelling is rubber? R-O-B-B-E-R o R-U-B-E-R kay rubber R-O-B-B-E-R Klaro lang yung informato ha. Okay, at si Janet na pulis, rubber to or R-O. Katong martilyo di ba? Okay, so yun na kayo additional information dahil na titling of school premises. Kaning titling na to sa atong school sites, no? Wala pa ni naka-issue pa na issue sa Pedro. Gani, karon nga next week, or sa last week sa April, doon na sila manto sila sa Davao man siguro, kaya doon ay ilang atinan nga kabahin namin issuance of pre-pattern sa itong mga school sites, mag-seminar sila. But kami sa opisina, nagsugod namin og receive, mana lang ang itong mga in-charge, magpadalag sulat, na ilang pa tituluhan, o wala pa masurvey, magpadalag sulat na magpa-survey, o masurvey na ito, gayon ato na gayong ma-process ang mga requirements, gamay naman, issue na gayon na ito, o pre-pattern, no? Special pre-pattern na itong school sites, kay sa akong nadunggan, wala na daw mga proyekto karon ihatag, wala na school building kung wala yung title ang atong mga school sites, kay importante kayo na siya, maniguro ang gobyerno karon. Pila po ka hectares ang minimum? Wala may limit, depende sa katong yang ikupayan itong Ritmano. Nasa ikupayan nga 5 hectares doon ng iyahang kwan, ang campus, ay yung sobrang, hindi problem. For instance, nata ako karon nag-occupy ako, no? Considered to be disposable, no? Inalienable and disposable. Pero one ako na tituling. Okay, I'm comfortable out of processing, but I'm in possession since time immemorial. Okay. Dayon, din-eskwelahan, by tolerance, na kasi tugod lang mo niya, no? Para doon na eskwelahan. Karon, mag-titling na sa special permit. Kung has a better right, katong tag-iya nga has been occupying on that land since time immemorial, kung katong eskwelahan nga, I just give them by tolerance. Kung mo ba ng mga isuan of special permit, patent. Ayaw mang di-allow ang eskwelahan ro, di sato, ma-isuhan ginato, tolerance ko ito. Kaya katong paghatag niya, yan naman itong i-waive. Yan na itong i-waive ang yung rights at itong portion. Ini kondisional, ya sige, tukod lang mo niya. Pero anytime mo gusto na po, kung kao na. Murad ka na mo. Murad. Dahil kung atong tanawon ang siya ay nag-wansag tolerance, pero ang atong pre-patent code, kinahanglan doon naman ka ng upat. Open, continuous, no, exclusive, notorious. Ang imong di-allow ang eskwelahan dito, wala na ka maka-continuous ka itong portion. Ang imuha na lang, precisely, I tolerated you because I have the right to tolerate you. So this is mine. This land is mine. This land is mine. Doon pa man siya makaingon nga this land is mine. Kay 30 years mo ng continuous. Kung doon na siya 30 years, open, exclusive, continuous, and notorious occupancy, after 30 years, doon na siya rights. Ang title is only to perfect the rights. Pero wala pa lang 30 years,
Wala pa sa right. The occupation must be notorious, not the person is notorious. Ano occupancy? Notorious. Okay. Doon ang text nila, ako din basahon, ini, kuman sa itong commercial, no? Bahin ni, ako lang yung anong dancer, in a nutshell, no? Na, kana ko nung i-transport ko nung, ipamutol ko nung mga kahoy ko nung, ibaligya ko nung, diya sa, oil mill ko nung, allowed ba ko nung nang gimonitor ba ko nung nang kay naganong og mga kahoy, dayon massive po ang pagpamotor sa mga kahoy, kay ibaligya sa oil mill, kay isumnod nila. So, kung kung tana dere in a nutshell, no? Sa ato ang naminaw ko butaga sa atong kapihan sa Dipolog. So, una kita mo padayon sa nahan, ato nang basahon ang ato ang pasalamatan ang ato ang mga sponsors nga nagdala o kinabuhi kanunay sa atong kapihan sa Dipolog. Daghang salamat nato sa Janus Marketing nga namaligyan sa mga spare parts sa lain-laing klase sa sakyanan sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai o uban pa sa ubos lamang ang presyo. Ang Janus Marketing ipanagyahan ni ABC President Honorable Janus Yu nga nahimutang sa Quezon Avenue ning Dapan sa Dipolog. Matawag sa telephone number 212-1148. Daghang salamat nato kang Honorable Senator Luis Angeles, atong Vice Governor and Presiding Officer sa Sangguniang Panaluwigan sa Zamboanga del Norte nga kanunay nga nagsunod o nagsuportar sa atong kapihan sa Dipolog. Daghang salamat nato kang Honorable Julius C. Napikit, Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Panaluwigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat nato kang Honorable Romulo P. Soliva, Chairman, Committee on Finance and Appropriation sa Sangguniang Panaluwigan sa Zamboanga del Norte. Thank you so much nato kang Honorable Jasmine N. Pinsel, City Councilor sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog. Of course, thank you so much nato kang Attorney General Jojo Rapikit, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog sa Sangguniang Panlungsod. Thank you so much nato kang Mr. Nelson Velasco, Provincial Environment and Natural Resources Officer ng Petro na murag nabisig ito muna walang kapas nila, no? And of course, nato kang Sendro Jose Mario Reyes, ato ang Sendro Dapitan City sa DNR. Nato kang Mr. Muhammad Hasan Adjo, ang ato Provincial Agrarian Reform Project Officer 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City. Kang Sendro Jeffrey Zayas, sa Community Environment and Natural Resources Office sa DNR, Santa Isabel, Dipolog, nga mo yung bisita karumutaga, nagbinugtong o yun man ang Alphabet Sand and Gravel Supply, dealer sa Sand and Gravel, sa balas o graba, filling materials, soils and clay, o yun man hollow blocks. For concrete mixer and concrete vibrator. Pangitaala man si Engineer Bon Barrera ang nagdumada o tagliya sa Alphabet Sand and Gravel Supply na himutang sa Barangay Torno ni Dapayan sa Dipolog. Matawag sa telephone number 212-3266 o ingon man sa cellphone number 0920-2353749. Daghang salamat na ito kang Honorable Aurelio Dili, Board Member, Second District sa Zamboanga del Norte, President Regional Board Members League of the Philippines, Panelist sa Kapihan sa Dipolog, ang Honorable Ruben Biligorio, City Councilor sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog, usama itong panelist din kang former Congressman Atty. Rosilio Matoy Barinaga, din sa College of Law sa Rizal Memorial State University, na usama itong panelist sa Kapihan sa Dipolog. Sa National Green Corporation of the Philippines, kung adunay mga sanga sa kahoy, talwa sa luboy, uban pa na imo makita nga nasangit sa linya sa kuryente, palihog, tawag gayon sa inyong mga kadagkuhan sa barangay, aron makapangayo sa panaba o malikayan ang dakong disgrasya. Ganito say, ang atong opisyalis sa barangay, tawagon, kung tama galing ka sa kabarangayan, aron ma-inform ang sarili ko, aron malinya o mahinlo ang linya sa kuryente, gayon makalikay sa disgrasya. A message of concern coming from National Grid Corporation of the Philippines, pinahagi kay Elizabeth Ladaga, ang Corporate Communications Affairs Officer sa NGCP, Cagayan de Oro City. Nagpasalamat ang kapihan sa Dipolog panelist nga giabi-abi pag-ayo dito sa ato ang media tour
duha ka adlaw April 17 o April 18 dito sa Iligan City o Cagayan de Oro City sa NGCP. Thank you so much. Pag-ingaman sa JNP Fruit Nursery, ang lumber dealer sells fruit seedlings at a very reasonable price. Fruit Nursery located sa barangay Lingasan sa Polanco, sa Boca del Norte, na maligya sa lumber o sa JNP Lumber Yard, nga nahimutang sa barangay Galas ng Gapayan sa Dipolog, ipanagyahan ni Mr. Porfirio Necesario. Dagan salamat usap ng Mrs. Natividad P. Bayubay, CISO 6, OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education sa Boca del Norte. Ato ning imbitaron sa kauban ni Sendro o ni Pedro ang ato ang kadagkuhan sa DepEd para makahibalo sila ng ining pagpatitulo sa mga kaeskwelahan nga nahimutang sa public land, alienable and dispensable land. O last but not least, nagto ka Mr. Henry P. Chanero, Labor Attaché 1, Department of Labor and Employment, Condori, sa Philippine Consulate, Hong Kong. So, mga kato ang nagpaluyo, nagsuportar kanunay, mataglubigo nga tanan sa ato ang Public Affairs Program ang Kapihan sa Dipolog. Thank you so much. So, balik kita sa ato ang Tuluman ng Kapihan sa Dipolog, hindi nalukat sa ato official video ang Kabila Hotel 1, kauban ni Silver Adriatico Duduyano, na mo'y nagdumala sa ato ang live stream www.ironipolog.tv.com. Maging dahil ko ni Mr. Vicente Changson o ni Ma'am Monina Changson diha sa Moninas Pension House sa Bakbayan sa Napitan. Dagan din salamat sir o ma'am sa inyong pag-abi-abi ka na mo ang sa Easter Sunday. Pinaagi sa pagpagamit sa inyong cottage diha sa Boulevard, Sunset Boulevard Bakbayan sa Napitan. Kini silang Sir Vicente o si Ma'am Monina mabalik na ni sa dito sa New Jersey, USA. Ato gini silang number 1 bank sa Kapihan sa Dipolog. Within na address Pilipinas, Napitan City, Dipolog City, or Tua sa Amerika. O yung man si Mrs. Elinda Lonan sa California, USA, dayon si Jennifer o si Roger William King sa Oma County, Northern Ireland. O uban pa si Lady sa Saudi Arabia. Uban pa na nag-monitor, nag-view, kanunay ka nato sa itong Kapihan sa Dipolog all over the world. Link lang sa Kapihan sa Dipolog sa ato ang YouTube account. Then makita niyo ang tagang na edition sa itong Kapihan sa Dipolog. Kauban sa itong mga guest matag Domingo na tanan. So thank you so much. Back to our discussion. Kauban ito mga pangilis karbutan na si Sir Mato Galinaga, ingon man si Pons Rueda, kaya uban nabilar sa gitan sa mediator ang gabi. So Sir Geoffrey Saya Sendro, ang pangutana ganina katong mga kahoy nga gipaputol, kinahanglan man itong permit to cut o doon na ba itong permit to transport nga mao'y gibaligya diha sa oil mill din sa ato ang kaluwigan sa Pagalinon kay nag-discuss man kuno pag National Greening Program perting pananom, and then gimonitor ba na o naaprobahan ba na sa DNR kanang pagmamotor kay ibaligya sa oil mill imong sugnod. Sendro, ato lang pinungdong na nga ito ang National Greening Program mga di sa among proyekto sa among opisina, naala mo di ihatag sa atong mga public lands, no? Atong i-clarify daan, public lands, atong mga area na to na wala matituloy o i-classify na to as timberland. Kaya na mo butang ang proyekto kay nakita manggod nga kaning mga tao nga nag-occupy sa atong mga public lands mo pinaka-pobre sa Pilipinas, no? Wala nga itagaan na mo sila proyekto panginabuhi livelihood pinagi sa National Greening Program. Kaning atong mga kahoy nga gitanong sa mga title properties na to muna kasagaran gipamutol gibaligya sa atong mga lumber yard. So sa kaingon ko na ganina nga kung imong tinanong sa imong title property wala na kinahanglan nga cutting permit, ang amo lang issue is a transport permit. Kanitong mga disugnod na to karon sa atong oil mills, maupod ni ang mga sanga atong mga kahoy nga giputol. So ang magkwartahan taman sa mga tagya pinaagi sa pagbaligya ngadto sa oil mills mo nang ila po nang itigong o ibaligya sa oil mills o amo po ning gisihan o transport
permit para sa atong warehouse. Ang mga sanga lang sa atong mga kahoy. Kaya doon na naman gani sa size ang diameter nga dawaton sa kuwan dili ang madawat ang warehouse na to og dako. Murag sa sanga ra gyud murag 20 ang pinakadako nga diameter, centimeter, 20 centimeter diameter murag mo pinakadako. Kay para sugnod naman. So nag-issue ni ani og permit sa ako ang area of jurisdiction po, no? Ang sa dapitan, nag-issue ko sila kaya may makatransport ko o walay transport permit o ang kumpanya po dili po mudawat o walay dokumento gikan sa DNR. Okay, so nakaroon tayo natin tanong, ang katong naminaw nga nangutan na karon, pinag sa text nga nakasabot unta ka sa ipamahayag karon ni Senator Geoffrey Saya. So, sir na go ahead please. Mga po, balik ko sa akong concern, no? Kini, ang atong mga katawhan, kanong kahoy, no? Kaya di man po sila livelihood. Pero kini pag transport na kita karoon, daghang mga requirements mga iyo, muna nga maka-discourage nila. Tingnan pwede nga may mo guidance ng kakay. Sa inyo ko, di mo issue of permit unless there is a recommendation from the barangay, no? O may mo bangaw, ako kita ko nagtanong mo kahoy, I would like to ask for a transport permit. Pwede nga ako, I will just write the barangay office, no? When if within 3 days, di siya mo balos, ako nang dalon sa yung office niya, that is good as approved. Kung wala sila excited pa. Otherwise, haning mo ka. Mas may patumayuhan, hindi ka pwede, I refuse. So at least there must be a reason, no? Okay na po tingalin na. Sa amo ang guidelines, wala na mabutang nagkinahanglan siya permit sa certification from the barangay cap. Wala, pero amo lang man ang gituyo aron nga makabayad ko siya og sa gamay lang tax. Kanang certification fee, bayad naman siya certification sa barangay. Doon ay income po ng barangay ba? Total, labi na po siya nga, labi na o nagnegosyo siya kahoy, kinahanglan yun nga. Doon na po. Pero katong mga personal, yes, nga imo yung gitanong, noon kasagaran, magmana sila sa opisina, magdala naman sila daan certification sa barangay, kay almost naman sila nakaibalo sa mga requirements. Wala na may problema na congressman sa among opisina kanang mga sa barangay, wala na may problema kay mura automatic na sila magdala. Ako na concern nga, before going to your office, there might be some problems, no? No, okay, magkapot sa kwan. But anyway, okay, kining pagtanong mo kahoy, doon na po mo yung mga instructions nila. Pila ka meters tanong namin ikaw or ninyo lang tanong, okay, you just plant trees. Kasi ako na doon, ang sa greening, anybody who would like to plant trees, no, this should be well informed kung sa mga distances to be within, di ba? For kwan na, no, general information. Kung plantation yun, na kung atong tawag ang imong 1 hectare ato i-develop into a plantation, wala may mo rekomendar ng 2x2. Kaya kanang 2x2 is only good for kanang bitong maghimutag protection forest na atong idugol og tanong. Ang gwapo gud sa ato ang kahoy nga kung dali mo dako, recommend na mo diri sa 3x3 or 4x4 kay dali sir sa kada hectare, mas dali mo dako ang kahoy kay kinahanglan lang sila nutrients. Kaya kung atong dugulon, doon ay competition. So, 4x4 gwapo na ang panato. Dali na ang distance mo, dako. Ideal, dali siya mo dako. Magkalayo ang distance. Ilang po, siyempre, ibutan niya 2x2. Pero pagkadako-dako na, ilang punto ng tunga. Kayo, dugulong gudi mo, they will be competing for the sunlight, no? So, musugan sila mo tungo, that straight forward. And pagkatako na nila, then you cut in between. So then you have 4x4, pero tatas na sila. Okay. Mga ka na ideal, akong tanaw ni Congressman Moratong Forester ba? Na magkalong ka 2x2, mag-compete man sila, mag-compete, taas na sila. After pila to years, tanaw ni mo nga, kung sa itong list ang iyong tubo, di mo na itong tukon. Ang katunang tolerant mo imong ipabilin. Mo na itawag na ito
tingin. Muna gitawag magtingin ta itong panipsan ba. Usa na siya ka method sa silvicultural system nga gi-apply nato sa atong mga plantation. Katong mga hinay nga tubo, di naman dito siya mudako, imo nang putlon. Unang putlon, imong padakol katong mga ihid na. Katong mga ihid ug sa baboy pala katong ihid atong putlon, ang katong mga dako mo atong pagdako kay dili naman gina mudako ng kanong gagmay na kahoy basta mudako ng iyang kauban, di na gina siya mudako. Magtigulang na siya naawa naman siya, wala na useless na nato siyang padakol, di na namudako. Sakto to kang congressman nga putlo na to ang tolerant na ito ibilo. Then, ano yung posible nga, you can, sa ano po na, kung siya pa ko, no? Doon na po yung taga-Germany nga, forester. Then, amo na yung kanap nyo sa Kogon, maybe going there. Then, iba niya, sa Germany po, no? There are two kinds of forest, no? Natural forest, or natural park, huwag yung makaputulan na. Kung gusto ka mo go into business, then you must have your own forest. Plantation mo. So there are two classifications of forest. Moto nga, kanang natural, di na mo po. So, are we also adapting that kind or putol-putol lang ta, tanong ng tao, whatever. Kasagaran din sa ito, Andre, kaning atong mga tagya sa yuta, maganungan din sila kay nakita nila nga doon na rin tayo income sa ato ang naputol. Ako gani, example doon, akong lupi sa Santa Filomena. Tangan ako siya, o kanang galibot kan. Last year, nagbalay ko, nakita ako, dagko na itong 18 katunuan ng mga gani. Akong naputol. Doon na gani, ako dalamit. Pagkakol din mo, different, may pagkakpermit. Wala, ako aman. Wala ko na ako transport. Ako naman di, wala doon, makita din nato nga doon ay makita. Labi na bisag ang atong mga dipangtanong along lang sa atong boundary. Makita mo, after 10 years, ikaw ko naman doon yung akong naputol. Akong natanong. So, pito na ako ni putlol. Akong ibaligya. Kaya labi na karon nga, nagkamahal ko ang presyo sa atong mahogany o dinili na kay sa pag-convert sa issuance of Executive Order number 23. Din doon na tayo moratorium sa cutting of natural and residual forest, no? Wala na yung cutting na karon. So, ang nabilin is, ang mga kahoy karon nga na sa itong market, katulang mga 23 sama sa mahogany. Muna itaas ang presyo sa itong mahogany karon because of the demand. Kaning gawa sa Jimalina o kining sa mahogany. Kani, dito ba tayo sigling sa lawaan? Ang lawaan doon, usan isa sa pinakalisod patubuon na ito nga kuhan kay Dipterocarp species muna seed labing din sila, dili din sila mudako kung walay landong. Ang ERBB, ang pinagi sa research na mo, doon na sila yung mga natural nga mga seedlings, no? Pero katulang doon na sila yung protocol sama sa Lumbayaw. Dayon ang uban nilang ikuan katong kalantas nga dali mo tubo kaning napay bagal na sila, pero kaning sa ato ang Dipterocarp species di na apil ang lawaan. Usa daw sa pinakalisod nila mga buhatan o protocol, unang dili sila maka-produce o clone seedlings. Don't you think that the more we should emphasize on that para makadaghan pa ang production? I mean, the UOST probably can help other scientific agencies of the government can come up para we can have this, kaya mga price to come. Otherwise, we will just content ourselves with kanina mga ordinaryo, gamay na itong income. So, we have endangered species. So, we'll go into this endangered species kaya para lawaan. Doon naman ang tawag nila ganun kang kuhaon na yun mga mga turo. Ng wildlings. Wildlings. Ganun mga wildlings. So, then, yung program pa natin nga, itong mga estudyante, I remember during my time as mayor, ang mga SK, during their summer job, una yung pangkuha na mo, yung mga to produce, o mga seedlings. So, moto ilang
proyekto kaysa magdampas-dampas, no? More productive. So, pero lisod na, no? Lisod ko na itong mga litero of CPC sa masalawaan. Kaya wala, ang gobyerno niya, wala effort. Wala pinagi sa itong Environmental Research Bureau, no? Environmental Research and Development Bureau sa research. Nagpubos sila pero mag-isod daw sila o produce o yung seedling sa lawaan kay sa iya ko ng protocol lisod ko nung kayo ikuan mo lang doon na sila sama sa lumbayaw makakaya na nila mo produce usan ang lumbayaw sa mas mahal pa sa lawaan ang atong lumbayaw and red and one. And dali po sa mga tubo mas dali sa mga tubo sa mga ganin okay dili sa itong tubo reforestation project doon ay area nila na itamnan lang din nila o lumbayaw. I-alternate nila, lumbayaw ang sa karo, then next row is mahogany, then lumbayaw. Sa karo, makita na to mas dako ang lumbayaw kaysa sa atong mahogany. Ang lumbayaw is a premium species, no? Pero dali siya matulog. Dali siya matulog, dali siya madako. I also answer the question kay kasi naman mga researchers, di ba? O pinagis mo sa GMO. Karon sige na ang talong ma-GMO na mo, mga tanong ma-GMO na mo, corn ma-GMO na mo. GMO is genetically modified organism. GMO. Ako itong GMO kaya ano yun I'm going to clarify. Nabila mo gusto ko na ilang ipag-isipin. Nakasabot ba? Pero di ba guys, when you use acronym, magkado mo, bright na ito ba yun? Hindi takasabot. Bitaw, no? If we can do it, why can't we do it also? In this very hard, kanang mga protocol, then we can make it easier. Kaya, na naman itong mga GMO, sa mga researches na, of which you can produce, no? Out of it. Although the product may not be as good as the natural, but at least we have a substitute. So, wala ko kadala sa listahan. Next time, kung doon ay mga kwarta, ako dalawang sa listahan na list of nga na-produce na yun nga genetically pinagi sa clone na unsa mga natural trace na to nga na-produce na sa to ang Research and Development Bureau. Doon na to sila yung mga list sa ato mga natural trace na pili na nato itanom kaya sila nakakuha na sila o saon pag hinog na sila aning mga klase ng kahoy. So next time nga kuha na akong itong paningkamutan nga ma-invite ka ni itong angkuluman nga madala po na po itong mga listahan na ito for the benefit sa itong public na naminaw. Kita we should never surrender because there is nothing possible under the heat of the sun. Kita, no? So we have to go into kay mabitaw. Sa una, it was unthinkable na you can culture lapu-lapu, di ba? Karon, culture na sila lapu-lapu, no? So that itong prawns nga you can hatchery. Sa una, that was unthinkable. Dili rata sa baybayon nga magkuang-kuang tawa na o karon din nga hatchery. So, if that we can do that in other aspect, I think we can also do it in the more important thing, especially sa tree planting. Kani ato doon ay project ang research nga nananong sila sa within the Pugod Reforestation, nananong sila lawaan pero karon dako na pero gitanong nila shaded area man yun kaya dili man siya itanong na to isang pag nakaproduce tag seedling sa lawaan o atong itanong sa Pugonal patay din na siya kay dili siya mo-survive. This reminds me nga na yung mga kahoy nga fast growing, no? Then they make that as a nursing tree. So ito pa sa Cogonal, di ba mo tawag diretso? So you plant this kind of trees nga fast growing, then you can say it's nursery tree, something like that nga. Then na shape, you have created the shape, so yung tanong to, the moment that they will grow, then you start cutting also, no? Wala siya gitawag na itong mga seed trees, no? Seed trees para sa itong mga seed loving na trees na dili mo tudo o walay landong kato may una na itong tanong so na niya
hindi na po nato putlog tong atong gihimong last trees or Sa panahon mo kasi tiri ko to. Katong ipon-ipon. kato Ito sa blood dan maka sila mo atong advance. Kansa, kawayan. Di ba inyo manggi kuha ng kawayan karon ka mananong kawayan sa mga dapits kasubaan, dapits kabaybayonan kay unsa to advantage sa kawayan. Wala po hindi kuha mga queer birds, queer birds. Nga inyo ni paspasan karon promote ka mananong og kawayan. Unsa maka advantage o disadvantages aning kawayan og asa ko ta dapat makakita makakuha aning planting materials sa kawayan. No. So ari na punta sa kawayan. Go. Bamboo. Kasugod ng tanong sa atong NGP na namagamit ng mga bamboo nga mga pagtanong kung ikuan katong mga dool dili gud nga dumpling sa suba pero katubang sa atong kilid sa atong suba nga dili pud maabot sa baha kay kung magtanong ta atong kilid sa suba na maabot sa baha ano dabot siya kay ang bamboo gud dako kayo ug bakit ang bamboo karon dako kayo dako in fact dito namutana ko sa bakungan ang kanang gamito nila sa pakpakan kanang sabi na kanang pakpakan kanang panagat ang ilang kuan ana ilahamang gamitan o kawayan kanang usa kuno ka kawayan ikaw pa yung putol ito 300 ang usa ikaw pa yung putol 300 para dili bungsod kaning sa bungsod agis kaman sa kawayan wala bungsod gro di ba kaya wala na kayo pero ang kawayan gud kanang sa Anong batakan na kawayan? dili katong butong wala bitaw na to giant bamboo din ang batakan maura gyapon ang presyo sa karon manutala nagkuan ko da nangutana ko namalit ko og kanibang lipak ng kawayan dito sa Katipunan at 200 ang gatos 200 ang gatos mahal ang kawayan mula na encourage po na mo mananom sila kawayan kay gawas na makatabang sa atong bank protection sa atong mga suba makain kang buga kay pagkagulang imong putlon ang kawayan magsige naman sa mga dabong kanang dabong bambusod bambusod kung makaon po siya hindi po livelihood po siya ang atong kawayan is both protection sa atong bang sa suba dayon livelihood po kay doon na sila income nga magkuha pinagi sa pagbaligya sa atong kawayan mga lipat o di ba sa kabulos din ang iya fungsyon sa ubang kawayan is idibol sud kanang dabong ang tawag dabong livelihood man gyud na Pero baka tayo ways how to plant kawayan? dali na kayo ang pag-produce o kanang kan mato amangkot ko ng kawayan kanang kawayan nga 1 to 2 year old mo na ato ang itanong dili kay ako ba ang karaan man dili kanang 1 to 2 year old na kawayan atong putlo na siya na sa buko ipalapas gamay sa buko ipalapas po gamay sa ikaduhang nga buko may mata kanang may mata dayon kanang 1 to 2 year old na kawayan mailhan na nato kay kana bitong moduol ta ng kawayan kana bitong napay murag sa English pa na kanang sheet nga kana bitong may nagputos nga gamay sa punuan na ako na kuna ako na siya mo na siya atong ginit ako ginit murag nagpunuan sa kawayan nga batan una na siya murag puros gamay ginit murag ginit sa loob pag-ginit nana siya kung naa pa na siya bata pa mo pwede na to isimilya kaya kung wala na siya gulang na siya dili na nakutubo palapas na to sa buko puto gamay mao mo preferably atong gamitan yun o kanang haid nga sundan o gabas aron nga dili mabuhak kaya kung mabuhak na siya dili na nakutubo palapas din atong itanong pagtanong na to bubuan na to na kadadlaw bubuan na to katong nilapas man siya sa buko na matutubig dito na to buko aron mapulihan si dito tubig aron dili pud sa mapulson sa magkaraan ng tubig ganang sa babaw sa buko dito nimo ibuko dito mo buko ang kada buntag wala mo saling signal na siya How many months or years ba nga
mapahimusla na ang kawayan, mag-grow na siya, umapili na sa harvest. Ang kawayan, mga wakay po ka sulay pa sa pagpadako kawayan, kay pagtanong pero siguro mga 5 years siguro, mula na alam ay mahal siguro. Dagang po ng variety, no? O, dagang po variety sa kawayan. Naigayang bamboo, pero natin ka nang gitawag itong batakan. O, muna ilikon. Kaya meron na po tayo bagakay, pero wala mo kayo gamit ang bagakay. Pero kung hindi pa natin i-kuhan mayon, i-propagate ang bagakay, kaya i-connotes violence na bagakay. Kaya gusto ko ka na tanggit ko ang bagakay. I-connotes violence. Kapag amakan ba, yung silangan, hindi mas kawayan? Oo, kawayan nga. Ilang variety? Mula kasagaran diya sa amakan ilang gigamit ka ng kuhan, kaning lunas. Kawayan kiling na sa mga panglunas nga makita nimo diya sa ubos sa kanang himuan nila. Di lang kitang tangnan na kawayan diya. Sila na yung nananon diya sa kawayan kay labi na karon nga ting-init, kusog kayo ang production nila kay dalon na nila dito sa Zamboanga kanang gamitan sa Bulacan. Muna dito by factor ganun ang para Zamboanga as po wato may operation. In fact dito katong nga adto ni sa Iloilo na tumiyo ani sa atong Boracay along daw makita mo ng suba sa Iloilo puli develop puno kayo og kawayan kaya ang market daw sa kawayan nila is Manila para sa mga scaffolding ang usa na karon siguro dito 400 ng usa makaimahan ka nga ang kawayan walay market kami na ang kawayan naman na pero mapalit ang kawayan dito makaimang nga mahal man ang kawayan karon muna nga encourage na mo nga muna so what is it that karon ang panahon ni nga nakitaan na valuable ining kawayan kay sa una dili nga sa dili kawayan maayo ni kawayan kung saan niya niya kay kuha na kayo ng kawayan niya Anak ka sa kawayan. wala na nakupa ang value niya katubang nagkaminos na ganda na itong kahoy kaya sa una doon tayo mga construction ang atong mga scaffolding kahoy na dahil ship sa lubid karon kay ang lubid di-restrict po ang pagputol kuha naman yun na di-monitor naman yun stricto na kayo so wala na sila nakitang alternative kanang kawayan kano for scaffolding mas may kawayan yung pliable dito kuan ba balibari ang karon hindi ikaw kaya pliability dito pliable dito kung na nga that is more in demand hindi na po kayo bukat sa kahoy yun nga dugay po ang kawayan madaot kanang atong gamiton scaffolding dugay siya labi na gihumol na itong dagat humol na itong dagat muna siya na kung kayo dako market ang kawayan then in fact katong dito pa ko sa na-assign sa regional office nagka-istorya ni sa provincial director sa DTI sa Zamboanga del Sur sa usa ka forum na wala ba kuno ga-encourage o pananong kawayan. Di ako siyang gi-explainan nga karon nagsugod na kay doon nagkusog kuno ang demand sa bamboo slabs sa China. Ang demand sa market sa bamboo slab katong unang lipiuhan doktor nimo sa di pagkabot sa buko din mo kuha og panit, kuha og sulod sa China kusog kuno ang market na. para di ba decorations for information nito, hindi ka pwede mag-imo poster ka na bitaw sa klase bitaw, di ba? Kind of trees, then kind of mga plants bitaw. Oo. Di ba? Di naman tanan, no? Ganang mga inkari. Di naman kayo mga posters bitaw. Hindi ka ka-produce na nagdagan. Aron nga, makipalo, no? Panangitan, para nato are interested, no? So, makita na to, amo din sa klase na yun as a suitable sa type of pero short information that will encourage more people to plant trees. Pero kinakaya mo lang the kind of species, no? Pwede man ta makahimo na o mga murag ato ang murag poster or brochure ako lang istorya sa opisina nga among pangkamutan nga makaproduce ni among ihatag sa mga school siguro o sa mga or sa barangay hall o sa ato ang mga municipal hall nga bisag ato lang i-post dito information on
kung saan pagpananom, kung saan klase nga kahoy, kung sa iyang kagamitan, aron nga ma-encourage sa rin, mananom tanin kay maumalin including bamboo. Bamboo. Aron nga, that is, usana sa among IEC materials para sa mga schools o sa kwan. So we'll try to reproduce and have it posted sa itong mga eskwelahan para na sa among IEC. Consider po the concern from the Okay, so ito, kapag nagkala yung brochure sa NGCP, nakuha po ito, brochure po sa town. Information dissemination. Doon na lang kay gamay kayo, before we proceed, no, kay we are running out of time. Pila na, 20 minutes pa, no? Ako lang, Paul, help me this. Katong sa panda, kadang importante kayo ni nga, kay ting brown out para makaroon, na o mahimo ang brown out, atong ang argon, ang ato ang mga katawan na ito ng plug, palungon dyan ang tanan nga mga appliances, ito ng plug. Kung mahimo plug ka pa manggaling. Kaya pag abot ana nga musiga o kalit at suga, ang rush kuno ana sa electricity is 240 volts kuno, di ba? May explanation dito. Ang normal na kondisyon sa itong mga kuryente sa balay, 220 at mga appliances. Pero once na pupunta mo, palong ang kuryente, kaya normal yung balik, hindi man tanghal magkabantay, doon punta na naka-off dito sa ilang mga plug, ang plug nila, tatapad, ang possibility, ang pinaka-doon na mahita mo, musaka yung 240. So, ang dunay possibility o dunay na epekto sa atong mga kagamitan. Gani ang sumala kagahapon sa i-reminder sa mga eksperto dito sa NGCT nga pagbalik sa kuryente, kinahanglan padaganon pa nimo nag-5 to 10 minutes i-plug in ang imong gamit na hindi ng gamit o kuryente para matris na-stabilize na ang power. Coach, O atong iko ang plangka na tanan. Kano sa pwede gulong na nabalik ang electric nga wak magkakagulo? So, kaya pagkakalungan na nabalik sa buwan. Ang buwan nila, di ba? Malibot na ito, no? Ako na ito, kanan, di ba? So, kasi ka na ay, tawan ang tagyapo, ito, ang pinag-alas nila na nisudyot na ang halaman mo generator ang plug nila natin mo. So basically doon na yung sinyalis na usabali na ang kuryente. Ang usa. Kaya abi na ako, kasi yun na pagkatutod. Ilang banda, mga precautionary measures ba? Kay dagan mo may reklamo, then amo nang gi-kuha dito ang query. Tinuod ba yun? Kaya kinawa pa na excited ka ba? O hindi, pagpagka lang ng mga on, dili ba? So, tutuingan po sila na pagkadaw sa appliances, kada na kay 240 man volts ang kuwan anak, sulod. Okay. Di ba ako gusto kami balik kaya ating gabon sa national. Ang gawin na namindamot din na sa national cleaning program. Pero doon na po nahitabo kaya ang pinaka numero 1 rason nga doon power interruption kaning vegetation under the transmission lines of any city. O gamit, napagkita po sa gawin sa uban na doon mayong tumong na once yung private area, private property, diagian sa transmission line sa NGCP, nagsugod-sugod po na sa pananon o kahoy along the line kaya doon ay kwarta nga kapahabot. Kaya siyempre, pag ito ko na, mahalaman mo na isang problema sa NGCP. So, mabayaran. Munang, ang rin na ang mga partida, kung sa atong planting activity, doon na ba po tayo mga pasidaan, ang mga grupo o kaupungan o mga private individuals na hindi ang po na itong magtanong, anong nang kayo. Nahiwag na dito rin, some sort of semi-racket. Kaya, sa mga bawat kuryos, diya po dahil yung pagkakas na dito. Doon ka dito sa ato. Pero dito sa atong mga igagaw, dito ka dito. Dito ka po tayo mga pasidaan ang mga doon. Kaya, siyempre, kamot ka kayo.
kawat nga mga for climate change adaptation, kailangan siya nga ato pong maprotehian na atong sugang kapitan, di po maapituan. Wala din programa bahay naman along kung anong atong transmission lines, no, kay kasagaran doon nga bilis ato ang dia-dia nila is mga title properties. Kana mga title properties na naipaloko nga nabarihan na sila. Pero katong murag racket dito sa atong mga brothers dito nga bisan na anong transmission line, tangong din sila kay sila ko na yung pagbayan kay controlman. Murag wala masura na may tabo din sa ito ang province. In fact, no, sa atong executive order number 23, usa ang exempted palitan ang ilang transmission lines na naay mga natural forest. Kung na nila control, kaya apil na sa exemption na mga forest or residual forest na ilalong sa ato ang transmission lines, usa na isa nga exempted sa ban sa kaping, pero doon nag-apil permit sa DNR dahil ang kahoy ang naputol baon sa DNR, dili pa ingon sa ila, exempted lang sila nga makaputol along sa transmission lines. Okay, thank you so much, sir. Bali na ng kuhaon sa DNR, mga impounded na mga forest products, no? Kanang, sayang mong kay sir na ato makitaan ba na it will just rot away o kanang mga impounded na gipang embargo ninyo na mga kadakpan na mga illegal na mga kahoy na gipang transport, na gipang putol, kaya na-impounded sa Sentro, sa Penro. Ang sabay kaayahan, sabihin saan na sir nga magamit rapod na siya para sa proyekto lang sa gobyerno. Kung saan na siya kaysa mabaot na lang kahoy, sayang kapag kayo. Sa kuang bahatan ang tanang dinakpan ang magmaging pasulungan kay pagmaging siya exhibit support. Pero kung ka nagkaso? Pero kanang naman nagkaso, ang gitagaan ng priority sa gupit. Ang tanang mga confiscated and prohibited forest products ang priority under Executive Order number 23 should be donated to the grid for kanang best o ibang nga kagamitan sa eskwelahan. Muna siya na karon ang napilinda sa among opisina kung ano na puros na ay mga kaso, so kung na siya hindi sa pwede unless mahuman ang kaso kay for that from parts of the evidence ay ubang judge ng tanaw. Pero ang katong protected ng wala ng kaso definite na mo sa depend muna siya order sa among sekretary. Mao na nahibawa na to kay aron po makasabot po ta ba nga ingon lang nga kaning gobyerno lumaw pa nako pangwan tapos pag ibariman sayang kaayo ako atay pasabot sa mga katawan nga kanang mga nakapanuban pa magamit kaya po na siya kay balik pa na proyekto ngadto sa katawan kay i-mention ni Sentro nga kanang himon nga mga desk, no, mga lingkuranan sa eskwelahan, sa classrooms. So maayo kayo na siya nga development, no, nga ato na hibawan. So tax ano tayong panahon mangayon na lang kita og parting words and statement gikan sa ato ang nagbinugto nga bisita karumutara kay later in the next month siguro ato ibalik si Sentro Sayas, kauban si Sentro Reyes, dapitan may ba sir Sentro Ninoy sir sa sunod ninyang ari-diri o si Pedro Velasco, no, kay may mo ako imbitaron po si Provincial Schools Division Superintendent Natividad Bayubay para makagalugasin bago makayo sila ma-aware ani pag-ayo bahay na niniyang titling of public school sa alienable and disposable land, no, kay para malimpyo po ang mga campuses sa itong mga public schools. So mga itag parting words and statement it kang Sentro Geoffrey Sayas. So usbong ko, no, magpasalamat kong dako sa itong anchor woman si Ma'am Edith sa pag-invite na mo kay pinaagi ang katuhan sa Dipolo mapaabot na mo sa katawan ang among mga proyekto, programa o kubang pa nga mga kasawiran nga ila nga mga baluan kay usap na sa pagpagi na mo sa among information education campaign sa atong mga katawan nga labi na itong dili pagkato sa among batang mangunaw lang sa atong radyo doon na tayo makudlo ng mga informasyon. So, sa aral naman pabalikon sa next month,
dahil mag-istorya pa dahil sa typing sa school, so katungubang mga information sama sa pangayo ganihan ng congressman, katong mga list sa itong mga natural tools na pwede na natin talong, magdala na itong listahan kung na pwede istorya si Nibig kanina, itong ang kaunan, pinabi kanina ito ang coral reef, no? Magdala ito kanina itong programa na Sustainable Coral Reef Ecosystem Management Program. Doon na po niya na ang maprotektahan na ito ang mga coral reef. No? Apil na siya sa ang Biodiversity Management Services na so Usman ko, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong punto. Okay, thank you so much. Ako nag-mention ni Sendo Sayas na coral reefs kayo. Wapang mo na ito ma-discuss good. Nag-concentrate man pa, nag-focus man pa sa land. Na mga kakawin naman pa. Na atong napaligamaan ang dahil sa marine resources. Importante mo na kayo sa atong pong mga pagkaon sa pagpagod na sa isda o uban pa. So, muna na ang akong request na ni Sendo Joffrey Sayas. Thank you so much. And from the panel, Pons, students from PIA, please. Jadi selamat datang, selamat datang Sandro saya sekarang kepada kami senang sa pagkakasir para menikupan gunapin sa kapihan. Jadi tulad usaha itong ating paminaw may butag ato sanday. Thank you so much. Still from the panel, former Congressman Atty. Rosiel Mate Balinaga. Salamat din ko si George, pasalamat ang dako nga atong sentro si Jeffrey Sayas nga gibirin solo dito tanan. So at least advantage na we are informed by continuous ang atong discussion. So we did not drain our train of thoughts, no? So sa to mga staff, nagpasalamat ta labi sa atong paminaw and have a happy Sunday. Thank you. Okay, thank you so much, sir. Ako lang itong pasalamatan din ako si Julius Salaguria. Salamat, Jules, sa imong grasya na ipadala. Dayon, ato ning kaunon niya napit. Dayon, niguban sa kapihan. Dayon, ang atong kauban sa ato pasalamatan, Pons, palikot tabangin kong pasalamat ko na kayo dito sa taga-NGCP. Ito nag-briefing na to. Nabilin na nakuha ang kuhan. Pasalamat na lang ba ni Elizabeth Lagaga o si Dami Kapulong sa Public Affairs Department sa NGCP nga na-assign dito sa Cagayan de Oro City o naman sa Davao City. So, daghang kayo salamat sa inyo ang pag-abi-abi o accommodation sa kapihan sa Dipolog, no? Na overwhelming kayo. Daghang kayo salamat. Daghang kayo salamat sa to? Gamay nga dito sa dakong suganan. O dito sa Brown House. Daghang kayo salamat. Nakakawan na to dito si Mr. Robert Pinsoy, atong Executive Assistant 4 sa Office of the Provincial Governor, si Gordon Berenilio Boyle, kay siya may chairman sa Environment, sa SP, kauban nato si Junior Salaguria, si Melchor Colonel, atong Station Manager sa Pagarian, ayun, ato sa gamay, kanilhanyo siya na ako nga, kung ano nito, amon yung na-drawing sakto, hangyo siya na ang kapihan sa Dipolog, hindi na exclusive kapihan sa Dipolog. Kapihan sa Dipolog kung pagarian. Kay i-hook up daw niya, kay next month, bansaan pa rin mo, pag-ayo, ipa-hook up niya, kapihan sa Dipolog, dito sa pagarian, kay dito naman siya ma-assign, station manager naman tayo siya sa pagarian, beginning May. So, mao na nga, mientras tanto, magtukod rin building, siya dito sa pagarian, niya siya na ako, mahimong ba nga, ma-hook up ang kapihan sa Dipolog dito po sa pagarian. So, yun siya, pwede na, mga kapihan sa Dipolog o pagarian. Okay, so, muna, in the future, hopefully, it will materialize para madakot ang coverage. Dahil ang mga bisita na to, regional na po, mag-invite ka rin taga-Amerika, ito si Dr. John Williams, ikan sa Amerika, katong surgeon nga nangukura sa mga bungi, dahil katong to ang mga taga-nasyonal sa ng mga boy, mga bilis kapihan sa Dipolog. So, inibali nang welcome na sa itong kapihan sa Dipolog. So, ato lang nang i-ampo o atong gihupon nga ma-materialize na siya para udako pa kayo. Yes, para ayun ko pag iputadaan, kaya atong live streaming, no? So, ato naman plan sa pohon, hopefully, so,
pinaagi sa panabang o kaligan sa itong labaw na makagagahong. So thank you so much sa kasab na ito kamay ni Libres nga ni Kuyog sa ato ang Bidyatur, ingon man si Paul James Cocolan, kinsa pa wala pa mention, kaipasin o kawayon ko, wala na. Okay, so, no recall. So thank you so much, no? Dahil yun, sa ato ang kauban din nga kanunay nga nag-cover sa itong Kapiyan sa Tulog Live, pinahagi sa ato ang IT Director na si Silvon Adriatic Bordoduyana sa itong live streaming www.inbpolog.tv.com. Ang nagdala sa tingog sa kanginan sa doon ka istasyon, si Taxi Lunda, pinahagi sa DXDR AM o IFM, o ingon na dito sa istasyon, si Danny Loon, pinahagi sa atong station manager na si Mr. Melchor Coroneri, na sa dalang kabulan. And then, advance congratulations nga to sa INM DXDR na mag-anniversary karon Thursday, April 24, no? Diha sa turno, sir, bato tapon, sir. Invited ka, sir, kay mga panilis sa Kapiyan sa Tulog, i-emphasize din ni Mel Coronel sa abuang ko, no? Istoryahanay, naminatanan. So, congratulations in advance sa DXDR o IFM sa RMN. Karong April 24 weekly. So, see you there. Nagkakasal. Motor kayo, doon ay misa. Of course, Santos na misa. Importante na. So, nagkakasal salamat sa inyong pagkalina sa itong Kapiyan sa Dipolog. Kini si Edward 22 na ngayon kaninyo. Happy Sunday. To God be all the glory. The Lord God bless us all. Studio, take it away.